Wala! Oh, mag-a-adjust siya dun sa settings mo. Kapag nagda-drive ka, i-feel mo yung sasakyan as if it's part of your body. So, since this is all-wheel drive, I feel much safer pagka ganitong umuulan, medyo madulas ang kalye kasi kumakamot yung apat na gulong. Okay? So, pwede tayo mag-racing, ano? Oh my God, di ko kinaya. Umabot ng 5,500 RPM, hindi pa nag-shift. Bibili tayo dito. Uy, maluwag-luwag. Okay, let's go. 5,000, 5,500, 6,000, 6,500. Oh, yun. Hey guys, so nandito nga tayo sa Honda Cars Manila Bay and sisilipin natin tong all new 2024 Honda CR-V. So kanina nandun tayo sa loob, chinek natin yung V model. So merong 3 variants actually itong all new Honda CR-V. Merong yung base model na V, and then yung VX, and then yung hybrid. Yun yung pinaka top of the line. So yung nasa loob na sinilip natin na white, that's the baseline model V, and this is the mid-level VX. So silipin lang natin ito ng mabilisan kasi this time mas focus naman tayo sa driving experience. Magte-test drive tayo, okay? Kasi walang test drive unit yung base model nila. Alright, so stand by, stay tuned, and samahan niyo po ako. Okay, so from the front, kapag tinignan mo, parang halos wala naman silang pinagkaiba, no? So let's focus muna anong pinagkaiba nitong VX variant doon sa base model na V. Alright, so number 1, this one is, ayan, all-wheel drive. Okay, nice. Yan ang number 1 difference nila. And then number 2, power tailgate with walk-away close. I'm not sure kung ano ibig sabihin nun. Siguro kapag naka-open siya and then you walk away, na-detect niya na wala na yung key, automatic magko-close siya. Tingnan natin kung madedemo natin yan mamaya. Pag tinignan mo yung loob niya, it's the same elegant interior. Ang ganda ng pagkaka-black niya, gustong-gusto ko. The same as the V. Parang unang tingin wala akong masyadong nakikitang pagkakaiba. And of course, yung malaking bagay, para sa akin malaking bagay na pagkakaiba nitong VX model is that this one has the 360 camera. So may camera siya dito sa ilalim ng ng side mirror. Okay? Ayan. All around. Ayan. Nice. And of course, dahil this has Honda sensing, meron tong radar sa likod, and then there's the camera. Alright, and then ayan yung mga additional camera for the Honda sensing technology. So tingnan natin mabilisan lang dito sa door panel ng driver. It's the same controls, pareho yung feel, the same quality. Andyan din yung sa pagset ng memory for the sitting position for the driver side, the same door handle, and meron din itong, iba lang yung material dito, iba yung design. Doon sa base model parang aluminum naman, ito naman dito parang wood yung texture niya, yung itsura niya, mas elegant. Pero I'm not sure, kanya-kanyang taste tayo, pero parang mas gusto ko yung aluminum dun sa base model. Okay, so it's the same, pareho dito. Okay guys, so nandito tayo sa all new Honda CR-V 2024, and this is the mid variant, the VX. Very exciting to do a test drive. Why? Because this is all-wheel drive. Okay, alam niyo naman ako, natutuwa ako pagka 4x4 tsaka all-wheel drive. Now, before we start, isang nakakamangha, well, hindi lang, pwede kayo, alam niyo na to,
Ako namamangala ako kasi first time ko naka-experience ng pag upo mo, pag open mo ng car, ayan oh. Automatic, umuurong yung upuan. Okay? So kung galing ka sa labas, pag sakay mo, maluwag na agad. So ngayon, pag upo mo, pag sarado mong ganyan, tapos start mo yung engine, voila! Oh, mag-a-adjust siya dun sa settings mo. So meron siya ditong dalawang, pinakita ko kanina sa inyo sa base model review natin, meron tayo ditong dalawang selection, 2 memories, 2 drivers. Okay? Yun nga lang, pag tatlo ng driver, tatlo kayo nagsishare ng sasakyan. Yun lang. Hindi na pwede sa pangatlo. Alright? Sige, so takbo na tayo. And of course, guys, andito kasama natin si Sir Harvey. Okay? Sir, sports mode drive. Oh, okay. Medyo may bago ako doon. Okay. So, pag sinagad mo pala, nasanay kasi ako pag sinagad, D. So, eto, pag sinagad mo D, tapos nakadrive na tayo. Yes, tapos ito po yung ano niya, yung electronic handbrake. So, naka-electronic parking brake na siya. Yes. So, turn it off. Tapos eco mode lang muna tayo. Pwede rin mag-eco mode. Ayun, or eco mode. yes. Pag pinindot ko ulit, Yeah, mawawala, mawawala. automatic, normal siya. Normal po. Pero wala siyang power. Wala siyang power sir pagka yung naka-on. Parang medyo kasi niya yung engine eh. So kumbaga ano po. Pero walang ibang button na sasali ka ng power katulad sa Toyota. Meron silang eco tsaka power eh. Wala po. Wala. Dito naman sir, sports mode po. Okay, that makes sense. Sports mode tapos you can navigate with the paddle shifter na. Paddle shifter na. Plus minus na siya. Okay, so yun ang difference. So yung iba may eco mode tsaka may power mode. I think ganun ang settings ng Toyota. Dito naman sa Honda, either naka-eco mode ka or normal. Tapos kung gusto mo ng power, ang equivalent ng power is mag-sport mode. Okay? So di muna tayo kasi ngayon ko pa rin i-drive eh. Kailangan ma-feel ko muna yung sasakyan. Okay, let's go. Okay, sir. Yan. Wow, ang lambot ng manibela. Ang gaan. Maganda yung steering. Ang gaan. feeling. Okay, pakita ko lang muna sa inyo guys ha. Okay. Isang kamay. Isang kamay. Full turn. Nice. Sa Akit ba siya? O dito siya? dito siguro po. Isang kamay sir, kaya. Ang gaan. Tapos pwede mo mag-view yung ano sir, 360 camera. Tingnan natin yung 360 niya. Ito po. So, pipindutin mo lang dito. May 360 ka Yes, na. yan po. Nice. So dalawang view siya. Pwedeng front tapos dito tayo sir sa side. Sa kaliwa tayo. Yes, kaliwa. Ganda oh, kita yung gutter pag liliko. Yan yung tuturo ko sa daughter ko eh, kapag lumiliko. May ano siya, may guide. May guide siya. Kasi, pag lumiliko siya, pag ikaw yung nasa likod niya, hindi mo siya, minsan mako-confuse ka sa kanya kung dediretso siya o magta-turn. Kasi, ang gagawin niya, halimbawa ganito, imbis na lumiko na, binibigyan niya ng sobrang space. Kasi takot siya na sumabit yung gulong sa gutter. Kaya syempre, papagalitan ko siya. Pero ngayon, pag may 360 ka nga, ayan, no, kitang-kita. Okay. And, rain sensing wipers. Yan, nag-aarap po siya. So, left po tayo sir. Left ulit tayo dito. Yan, left. Tapos right tayo. So, since this is all-wheel drive, I feel much safer pagka ganitong umuulan, medyo madulas ang kalye kasi kumakamot yung apat na gulong. Okay? So, pwede tayo mag-racing ano? Depende, Joke lang. sir. Joke lang. Pwede tayo mag-corner ng mga 120. Oh, maganda ang response. Maganda ang response. Okay, ano pa lang yan ha? Normal yon. Normal. Sige, tingnan natin kung anong difference pag naka-echo. Malaki ba ang difference? Malaki nga. Medyo ano pa. Oh, malaki ang difference. Which is it's a good thing ha. Don't get me wrong. Makita talaga may malaking difference kasi nga pag nag-eco mode ka, naghahabol ka ng makatipid. 'Di ba? So pangit naman kung nag-eco mode ka tapos mag-aangal ka na bakupad na siya, mahina ang arangkada. Nag-eco mode ka nga kasi gusto mo tumipid. Okay? Ngayon, kung gusto mo mag-racing, edi tanggalin mo eco, Yeah, normal. mag-normal ka. Kung bitin ka pa dyan, edi mag-sports mode ka dito. Yeah. Ba, yan, tapos magpapaddle.
paddle shifter ka na. Or, actually, kahit hindi ka mag-paddle shifter, iba na rin ang timpla nito, Yes, no? opo. Automatic na po siya. Mas longer ang RPM bago siya mag-shift. Yun naman ang typical na timplada pagka... Tsaka pag ganun sir, pag gusto niyo gusto mo pa yung may labas talaga yung potential power nung magpa-paddle shifter ka para mas may RPM, ma-maximize yung RPM. Mas controlled mo pati kung kailan mo gusto mag-downshift. Shift or mag-downshift. Sige, mamaya pag hindi na Doon sir, sa masyadong... may bandang right, sa may paukada, maganda yung freeway. Yun doon. Yes, no? opo, Sige. So, back to normal mode tayo. Okay, maganda ang response. So, take note guys, 3 kami dito. Nandyan yung wife ko sa likod. So, that's additional 250 kilograms. Joke lang. So, pwede na. Sasabi mo nang may load. May load. Di ba? Kumpara kung mag-isa lang ako. And umaandar ang aircon. Ang ganda ng ito. Yung good trip po niya. Ang pagkakagawa, hindi na yung, dito ba tayo kakana? Kakana po tayo siya, right? Hindi na siya yung conventional na may yung vent ng aircon vent nakahiwalay dito, left and right, tapos doon may hiwalay din. Dito, parang naka-integrate sa dashboard, slim type. It actually reminds me of the Tesla. Yung Tesla na nireview ko rin noon sa Houston, Texas. Halos di mo makita. Hindi mo makita yung aircon vent, nakatago lang na ganyan, no? Pero pag andar ng aircon, ma-feel mo na lang. This is where you adjust left to right yung vent. Yeah, this one is really cool. Look at that. Yung vent is actually right here. Look at the design. Very minimalist, right? And the AC vents are actually hidden here. So, okay, eto na. Dito na tayo. Sports mode tayo. Okay, di na ako magpa-paddle shift. Ipa-floor ko lang. Oh my God, di ko kinaya. Umabot ng 5,500 RPM, hindi pa nag-shift. Oh my God, ang sarap. Sariling niya sir, timpla na yan. Oo. Nag-aantay ba yun ng ano ko? Hindi ba yun mag-upshift? Depende sa rev mo eh. Automatic na po siya. I think, pag siguro bago mag-red line. Kasi, ano ba yung test ko nung isang yung Mitsubishi Strada naman, nag-road test kami. Binirit ko rin siya. Yes. Pagdating niya right before the red line, nag-shift na siya. Ito, ang taas kasi, di ba typical naman sa Honda, matataas ang RPM. Doon siya malalakas yan eh. So, kanina, medyo takot na ako sa bilis na. Nasa ano pa lang yun 5,500. May lula meron pa siyang ibibirit. Hanggang, ang red line niya is 6,500. Natakot ako kasi umuulan, basa yung kali Baka dumulas tayo. Although, naka all-wheel drive tayo, pero syempre, safety pa rin. Mag-iingat pa rin tayo, di ba? So, right lang tayo. Kanan tayo dito. Pwede naman tayo umikot pa ulit sa pang round. Sige. Ang ganda. Okay. Noise, vibration, and harshness, very low. Tahimik ang cabin. Ang sarap ng suspension. Buong buo, mafe-feel mo solid. Alam mo yun, yung components ng mga bushing niya, nararamdaman mo. Parang, ako kasi pag nagdadrive ako, yun ang tuturo ko rin sa daughter ko eh. Yes. Sabi ko, pag nagdadrive ka, i-feel mo yung sasakyan as if it's part of your body. Ako, ganun ako eh. Talaga sir. Ramdam mo eh. Oo, kaya minsan, di ba parang may dalawa kang kamay sa harap, may dalawa kang paa sa likod. Mararamdaman mo dyan kung saan may problema eh. Yes. Okay. Di ba? Eto, ramdam mo solid oh. Yun oh. Parang yung mga components niya dun buo lahat. Gusto mo sir, try mo naman yung may paddle shifter para... Sige, paddle shift tayo right now. So, right yung minus, tapos plus dito sa right. Right yung plus minus sa kaliwa. Okay, so right now 50 kilometers per hour tayo, nasa 2,200 RPM. Mag-indicate po dyan kung Ayun, nasa third gear tayo. Okay. Teka, kabisituin ko muna yung kalye. Mamaya magkamali tayo ng gear. Ikot ko at balik tayo doon? Hindi sir, dyan na lang po. Tapos right tayo, paikot ulit tayo sa may stoplight para mahaba pa yung freeway. Sige. Okay, naka 3 tayo, nabumaba siya sa 2, ayan 1 na ulit. Ayun, Ganda. sir. Ganda, parang manual.
manual sir na hindi ka na tumatapag mag-clutch. Parang totoong manual. Mm. Pero siyempre wala yung Yes. wala yung kadyot. Yan sir. Okay. So, Bibili tayo dito. content Uy, yan. maluwag-luwag. Okay, let's go! 5,000, 5,500, 6,000, 6,500. Oh, yun. Okay. So, naunahan ako, napagpindot ko, pipindutin ko kasi malapit na mag 6,500. So, Nauna na siya, mga 6,400, pumitik na siya, Pumitik na nag-shift po. na siya. And, 80, lagpas ng 80. Umabot na mga 85. Maganda po yung ano niya. Maganda yung engine po nito ngayon. Medyo ano nga lang talaga sir, sa gas. Oo, syempre. Syempre, nag-ano ka nang expect ng power. So, syempre, expect mo medyo ano rin po siya Exactly. sa gas. Yes. Saan ba rin ang kukuha ng power, di ba? Yes. Alangan man sa ihi mo, di ba? Yung mga sige sir, inano nila. Sabi ko, malakas sa gas na syempre. Gusto mo rin po yung power eh. Tinapakan mo eh. Opo. Pero kung ano naman po, kung yung normal na ano, fuel efficient pa rin naman siya. Yes. Eh kasi, ano lang naman yan eh. Ang gusto mo matipid, ito lang isipin mo kabaliktaran. May panggasolina ka, may gasolina ka, pero yung makina mo hanggang dito lang Yun yung lang, power na power kaya, na, di ba? yes. Mas frustrating yun. Yun, mahirap So po. ito, nandyan yung power. Eh syempre, ilagay mo ng gasolina. di ba? Or- Pero nandito talaga, ano, matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakapag-drive ng Honda. Before, meron akong yung unang labas noon na FD 2006. Ang sarap din nun Malakas, ibirin. sir. Kasi Malakas din po yung ano talaga eh. Pag Honda talaga, doon ka talaga sa high rev eh. Matagal-tagal na akong naka SUV. Pag diesel, usually low RPM lang Medyo yan. delay po kasi kung Oo. mag diesel po eh. Pero ito, parang really fun to drive eh. Nandito pa rin yung Honda spirit eh. Sure, Diba? parang kumbaga yung buibitik pa kung tawag Oo. ng buibitik. May ganun pa rin siya. Oo, nandun pa rin. So, mag-ride po tayo ulit yan, sir. Yan, lane watch camera. So, yan. Ay, ang galing! So, Yan, blind spot po. nakatingin na siya sa likod. Ito po, yan. Oh, sige, balik na tayo Yan, sa normal ha. Apo. Ayoko na Yan. mag-racing. Kasi basta umuulan. Maaksidente tayo. So, iba pang features pag-usapan natin. Yun, ang ibang cars ba yung ganun o Honda lang? First time ko nakita ng ganun. Pag turn right ko, ayan o. Actually, may mga ibang sasakyan din. Hindi ko May lang alam ganyan hindi ko lang po alam anong Oh. term nila. Pero sa amin po yung lane watch camera naman po. Lane watch camera. Lane Yung watch base camera. model may ganun. Yes, Meron. meron. Ang galing. Ayan o. Pag turn right ko, automatic yung camera, kapakita niyo yung sa likod. Sa right side tapos na blind spot. Okay. Pang right. Ano lang yun. Pag turning right lang. Or Kaya, pwede mo siya sir pindutin mo yung dito sa dulo. para maging 360. Hindi, yung sa kabila. Para makita, ma-view mo lang din yung sa Oh, manual. Pwede mo rin siya okay. manual. Okay, nasagot na yung tanong ko kasi kanina nung inikutan ko to, pagdating ko diyan sa side mirror, dalawa ang camera. Para dito pala. Oo, yung isa 360. Oo. Tapos ito po yung lane watch camera. Galing. Pero sa kaliwa, wala po. Hindi naman po siya blind spot. Kasi kitang-kita mo naman Kitang-kita mo dito naman eh. talaga Mabilis po. ka lang makakita dito eh. Ang galing. Nga po. Ano? Malinaw po. Ayan, dito. Eto gustong-gusto ko to. Ang galing ng pagkaka... Yung ship na po, yung aircon. controls na meron kang mabilisan lang na magagalaw. Kasi actually, yun ang complaint ko doon sa Everest ko. Touch po ba yun? Panay touch eh. Ayun, yung po, minsan hindi mo na alam kung lumagpas ka na dun sa temperature. Yes. Yung kuminsan, pag biglang umulan, di yung settings mo dati Malamig. let's say naka 22 ka. Sakto lang dahil mainit. Mainit. Tapos pag biglang umulan o nagbago ang panahon, biglang ang lamig na. Lalamig Katulad na po. ngayon, di ba? Ang lamig sobra. So, doon, medyo madilim pa naman ganyan. Kinakapa ako. Pa po yan. Kaya iba pa rin talaga yung may mga physical na controls. Controls po. Mabilisan lang, oh. Ito sa fan. Mabilis lang. Ito, ano to sir dual. Kumbaga, gusto mo temperature mo sa'yo, 22 ka sa kabila. Gusto mo mas malamig. Pwede. Yes. Dual climate. Dual click. Pero left and right lang naman. Left and right. Wala namang nakahiwalay sa likod. Wala naman. Okay. Tsaka nagde-depends din naman siya sir dito sa temperature mo dito. Mag-ano din siya sa likod. Okay. Ganda. Okay. Maneuvering. Iba talaga pag all-wheel drive. Ramdam mo eh. Hindi yung nadadrag yung likod or yung harap eh. Tsaka sir, automatic na siya. Siya na mismo yung nagde-detect kung mag-ano na yung all-wheel drive niya, engage. Di ba may iba Kumbaga, na real time. real time na.
Ganda. Ang iba kasi ayaw ng all-wheel drive kasi iniisip nila daw mas makonsumo and all that. Yung Pero po sinasabi, yung iba naman gusto nila kasi nga, mas power. Yan po yung pinoconsider po nila pagka all-wheel drive. ako more on sa all-wheel drive, ang gusto ko sa kanya yung traction, meaning yung safety. Kasi kung minsan, Pagka yung oo, sharp lalo, curve po. mga sharp curve. Lalo na kung nagbabiyahe ka long drive sa province, tapos umuulan. Ito sir, subukan mo yung sa sharp curve niya. Talaga, maganda ang ano niya. Baka walang tapan siya rin. So, Walang, kasi kapag pag matagal ka nang nagda-drive, mafe-feel mo ang difference nung front wheel drive, rear wheel drive, Yes, and all wheel drive. Maganda. Ano pa? Ano pang pwede natin pag-usapan dito? brake hold. May brake hold din siya. May brake hold, para hindi ka So, na... hindi ka na hindi ka na mag-switch to neutral sa pag next-stop ka sa stoplight. Mhm. Yan. And then, i-demo din natin to. Wireless. May wireless charger siya, may wireless charging. Hindi ko kailangan tanggalin yung case ko. Okay. Na-test ko na to dun kanina sa base model eh. Ayun, nagcha-charge. Nag-charge na. May case yan makapal yan, Spigen yan. Spigen, whatever. Whatever. Basta, makapal yan, pero ayan, nagcha-charge. Pero ano yan sir, okay, nababasa. Pero depende na lang talaga dun sa thickness ng case ng phone. Pero yung Spigen, isa na to sa isa na to maganda sa rin, sir. makakapal na Yes, so Na magandang case, klase siya ng case. So, okay na rin, Oo. wireless. Saka sa likod, Type-C na rin po yung sa likod niyan. May Type-C na siya. Dalawa. Nice. So, fast charger na. Apo. Tapos, meron pa dun sa third row. Sa likod. Ay, oo, pinakita ko Sa likod, kanina. meron pa Gusto ko yun. Kailangan lang po yung yung car cigarette charger lang po. Yun yung sa third row. Ang mga nakaka-appreciate ng mga plug sa likod, yung mga campers. Po, yung mga campers. Mga campers. Kaming ng mga nagka-camp, malaking bagay sa amin yan na may nasasaksakan dyan sa likod. Siyempre, pag nagagawan po sir sa charger. Oo. So, madala ka na lang dapat cord. Isang ikot nga Sige dito. po, sir, pwede naman Isang po. ikot nga Yes, tayo dito pwede. sa rotonda ng medyo mabilis. Ayan. Oo. Okay, sir. Maganda. RAV4. Ayun o, RAV4 kalaban. Hybrid. Hybrid. Maganda. Tapos pagtawid ng stoplight, sir, may mga konting bako-bako dyan para ma-feel mo rin Sige. ano niya. Ikaw, kumusta ang experience mo dyan sa likod? Suspension. Super nice. Hindi mo tagtad. Hindi. Mas komportable to kaysa sa Everest natin, definitely. Diyan sa likod. Matigas po ba, sir? Hindi, kasi ang Everest kasi mataas. Oh, So, sa bagay, syempre, sa bagay. iba ang alog nun eh. Pero Def- overall, syempre, mas komportable to. PPV kasi yun eh. Oo, yun ang Ibang, ibang category naman yun. Oo po. Ako, puro mga Ito. mga rival. Yun, maganda suspension. Yan, sir, yan. Medyo bako-bako dyan. Napakaramdam mo dyan sa likod. Kasi usually likod ang matagtag eh. Hindi siya matagtag. Wala po. Ano talaga siya. Ganda. Para kang sinasalo. Maganda. Ang tahimik ng cabin. Tsaka Ang yung engine ganang ko, manibela. Tahimik yung niya. engine. Very solid yung suspension. Very comfortable. Yung space namin ni Harvey. Tsaka ito, sir, yung armrest. Oo. Maganda rin. Malapad to, Lapad mataba oh. So, malapad. Laki ng space namin dalawa. Tama tayo. Diretso pa, sir. Okay lang din, sakto lang din yung elbow room dito. And then maganda yung tingin ko sa labas. Hindi masyadong lubog. Kita ko. Tapos sabay may 360 camera ka pa. So, Yeah, right. ang ganda ng overall visibility niya. So, madaling i-maneuver. Ayan o. Hindi ako gumaganyan, no? Nakita na, sir. Oo. Ayan. Maganda. Pero ito nga bang VX model mid-level, Yes, may sir. third row seat din ba to? Meron po. Meron siya din. third row. Okay. Yun nga lang, yung third row niya, depende lang po talaga dun sa passenger na nasasakay. Maliit, ano? Oo, Katulad maliit po siya. nung sa base model. Patras. Patras, sir, para matesting mo rin yung Ay, oo nga. yes, yung reverse camera.
Yun. Okay. Yan, sir. Tsaka ito rin, isa to sa mga tinitingnan ko Yan, eh. gusto niyo. Gusto ko yung medyo matigas na nafe-feel mo talaga na kumambyo ka. Kasi Kasi sir, iba po kung minsan kasi katulad ng Subaru ko, sobrang smooth. Kung minsan medyo takot ka, medyo hindi ako confident kung nakakambyo na ba ako o hindi pa. Ang ano ba sir, CVT na rin? CVT, CVT oh. na rin. Yeah. Ayun oh. Tapos may indicator din Indicator, yes. kung sino naka-seatbelt Or at sino hindi. kung hindi. So ayan, kayong dalawa ngayon naka-X na kasi nagtanggal na kayo. Yes. Yan, naka-off sa ngayon. Bubuksan ko yung park light. Ayan, meron. Paggabi yan. Meron. Pag gabi automatic mag-on yung park light mo. yes po. Bubukas din yan. So may ayan, so automatic tailgate din siya. And then meron din siyang third row seat katulad ng base model. And then ayan. Nailalagay pala to sa baba. Yes, Yun yung hindi ko nagawa dun sa base model. Para level po siya. Yan, tapos merong, ayan o, mas mataas na. So, ano pinaka-purpose mo pagka, ba't mo gagamitin na may ganito? Pag may sir, cargo nagamit. Okay. Para yung cargo mo, Pantay papantay po. doon, pati doon sa, pag pinold flat mo rin yan, Flat, yes. isang diretso. Now, para sa akin na nagka-camp, maganda rin yan kasi isang diretso na rin, di masakit sa likod. lagyan mo, sir, ng comforters. Oo, lalagyan ko na lang ng comforter yan or ng airbed. Diretso na, di ba? So, ayan. So katulad hindi nga lang automated manual lang, no? Manual yung sir. Ayan. Ayan. Pwedeng gusto mong The same Michelin E-Primacy, pareho ng gulong dun sa base model. The same size din, 235 60 18. And then yun, disc brakes na sa likod. Disc brake din sa front. ano na siya, sir? Yan. So, katulad, yung base model, meron na rin ganito. Very convenient. Hindi ka natutukod. Hindi na po, The same engine, 1.5 turbo, Kaya lang, ito, all-wheel drive. all-wheel drive. Ganda, maganda. Anong, sir, nga ulit tong color na to? Ang ganda ng color na to eh. Canyon Blue River Metallic. Canyon Blue River Metallic. Pinagkaiba lang po nila, sir, yung dito sa harap. Silver chrome po siya Dun sa base. sa base. Tapos dito black. Black piano. Oo. Front Kasi, wheel, yes. yan ang ngayon ang mas uso Yung Opo. naka-dechrome naka-all black Or all black po. Ito yung sinasabi ko kanina Ito, iba yung pangalawang camera lane watch, tama? Yes. Tapos ito yung para sa 360. 360. Dalawa, both sides. Ganda, ang ganda nitong ganito. Gusto ko yung ganyan. Ayan guys, so ang ganda ng experience ng pagdadrive nitong all new Honda CR-V 2024 all-wheel drive. And once again, thank you so much, Sir Harvey. Thank you. And pinaunlakan niya tayo makapag-test drive. Alright? So, pag may kailangan kayo, anything Honda, dito kayo kay Sir Harvey. Alright? Tingnan nyo naman, napakagwapo, napaka-approachable, very accommodating, napakadaling kausap. Alright? Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Sir. If you like this video, please do not forget to subscribe. And thank you for watching. And as usual, drive safe, guys. Bye.